Pero kung as a advice lang po sa ating motorist, kung wala rin lang namang itinatago, better na buksan ng ilaw, ibaba konti bahagya yung door or yung bintana. What are the guidelines and procedures for conducting PNP Comelec checkpoint? Can the Philippine National Police do checkpoints anytime they want? Magandang oras mga kapatid, mga kabagis. I'm YouTube vlogger Charlie Pinto and welcome to my vlog. The Philippine Constitution of 1987, Article 3, Section 6 stated that the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Welcome to my vlog and welcome back to our episode Alamin ang Karapatan Mo, Issues and Commentaries. Our topic for today, my dear subscribers, is about the PNP Comelec checkpoint or the resolution number 10918, which already started last August 28 this year because of the barangay SK election period from August 28 to November 29. That is the reigns of the Comelec gun ban. Means heightened security across the Philippines and the prohibition of numerous acts such as the carrying of firearms. So ibig sabihin mga ka-YouTube, mga subscribers, 3 months ang gun ban dahil sa barangay and Sangguniang Kabataan election that will be on October 30 this year. So, ang Comelec checkpoint na ito na umaabot ng 3 months na gun ban all over the 42,027 barangays of the Philippines. We must learn what is checkpoint. It refers to a place where police check vehicular or pedestrian traffic in order to enforce circulation, control measures, and other laws, orders, and regulations when there is a need to arrest a criminal or fugitive from the justice. In relation with our topic, the Comelec gun ban, let us watch my personal interview with the Philippine National Police Provincial Director, Colonel Del Prado. Magandang araw mga kapatid, mga kabagis. Makakapanalim natin ngayon si Provincial Director ng PNP Ilocos Sur, Colonel Jujit Habilionar Del Prado. At ang issue natin ngayon ay tungkol sa pagsisimula ng PNP Comelec checkpoint. Sir, unang katanungan po, nag-impose na ba kayo lahat ng mga municipal police stations ng Comelec checkpoint? Kahapon po nag-start na po tayo sa simultaneous kick-off checkpoint operations. Nationwide yun na ginagawa, so dito sa probinsya natin Ilocos Sur, we started already the conduct of checkpoint operations. So 12:01 noong August 28 kahapon yun, tayo nag-start. So lahat ng stations natin ay nag-conduct na rin ng checkpoint operations, then continuous na yun na gagawin ng ating kapulisan.
napakaganda ang unang araw ng checkpoint ng PNP at ng COMELEC sa aming lalawigan. Dahil lahat ng mga 34 municipalities and municipal stations ay fully cooperated at walang napataan anumang irregularidad, walang unusual incidents. Therefore, very successful ang mga unang bunsod ng tinatawag nating COMELEC checkpoint. Saludo kami kay Colonel Judith Del Prado. At malaman natin mga kapatid, mga ka-YouTube, ang ilang mga video clips tungkol sa checkpoint. Panoorin natin. At sa unang araw po ng COMELEC checkpoint, sir, paano ba ang usad na ngayon ng pag-checkpoint ng mga pulis, lalo na sa mga motorista natin? Is it very smooth, walang aberya, walang reklamo, walang nahuli? So far, nakita naman natin nung launching ng checkpoint operation at kinumagahan sumama rin tayo sa checkpoint ng ating kapulisan. So, cooperating naman yung mga motorist. So, yung iba nagpapasalamat nga na at least na-check sila kung okay sila, and at least pag may problema yung sasakyan nila, nakakapag-extend tayo ng assistance sa kanila. Then, sa tingin ko, hindi naman ito nakakapag-cause ng traffic kasi saglit lang naman yung pag-check natin sa kanila, provided na alam ng motorista yung ginagawa. Like, for example, during night time, pag huminto, inilawan yung cabin light or yung ilaw doon sa loob, then nag-roll down at nakipag-usap sa police officer, eh okay na kasi we are limited into plain view lang naman yung ating ginagawa. At nasabi mo yung plain view, sir, nung mga nakaraang COMELEC checkpoint ay may mga napansin ako na pinapara ang motorcycle, then pinabubuksan naman yung upuan ng motorcycle. Hindi ba yan labag sa COMELEC checkpoint yan, sir? Kung minsan kasi may pag-uusap yung police enforcer at saka si driver. Kung sinabi ni police officer na pwede bang pakibuksan yung istribo mo, binuksan niya kasi wala siyang tinatago, so acceptable po yun. Pero kung hindi niya binuksan, yun yung sinasabi niyo po na hindi natin mapipilit yung tao. However, there are some circumstances na pwede nating tingnan. Bakit kaya ayaw buksan? May circumstances or reason na pwede nating i-insist na pabuksan yung istribo ng kanyang sasakyan. Like for example, violation of traffic laws, walang plaka, walang may pakita na document. So, doon natin talaga siya hino-hold. And one reason, kung minsan sinasabi nga sa batas, kung yung kaharap nating motorista ay nagpakita ng behavior na ikaw ay magdududa na may tinatago siya or he is involved in any incident bago mo siya na-checkpoint. Sir? Pagkawa na ako na At sa mga four-wheel sasakyan naman, sir, mga kotse, mga private cars, ay yun bang plain view na tinatawag natin, hanggang doon na lamang ba na yun kung binuksan lamang ng bintana ng driver side, ay hindi na kayo mamimilit pang
pabuksan ang mga bintana sa mga passenger sides? Silip-silip lang naman tayo talagang requirement. Pero kung as advice lang po sa ating motorist, kung wala rin lang namang itinatago, better na buksan ang ilaw, ibaba konti bahagya yung door or yung bintana para mag-visual search ng ating police officer. Kasi kung makikipagpilitan ka na hindi mo i-roll down o roll up, baka makasilip yung police officer or sabihin na natin may intelligence report na yung sasakyan mo ay talon na sinasabi or involved. So, we have to do yung legal way. May legal naman tayong pwedeng pagbasihan yan para lang ma-search po kayo. So, kung wala, mas magandang malayo pa lang, lights on, then roll down yung window. Kung ako naman sir, ako'y driver at four-wheel driver ako. Pinara ko ng checkpoint police at ayaw ko na mabuksan yung passenger windows. Karapatan ko naman yun. Baka naman po ay sabihin yung hot car yung sasakyan ko. Baka magkaganon ng pangyayari. Hindi naman kasi unang-una kapag kaduda-duda yung sasakyan mo, magre-refer po kami sa HPG. I-inquire namin kung yung plate number o klase ng sasakyan mo ay kasama ba sa listahan nila. Kapag clear naman, huwag ka nang magipagpilitan, ganun lang. So, meron talaga tayong motorist na ayaw magpa-verify sa loob, lalo na kung mag-isa, ayaw pa rin. Pero kung clear naman yung sasakyan, mayroon naman tayong mga malalakas na flashlight para ma-penetrate yung window, lalo na kung tinted kasi hindi natin maiwasan yun. So, ma-check naman. If ever na may nakita, yun lang, magkakaproblema tayo siyempre. Kasi through visual search, tinted niya, pinaslightan, nakita. Kung nagkamali yung pulis na ang tingin pala parang shadow ng rifle o pistol, maabala ka siyempre. Why not? Buksan na lang. Kasi alam mong wala, buksan mo na lang. Ganon. Kasi klarado ka eh. So, better lang na kapag tayo ay isang motorist, ay kung minsan may mga lisensyadong baril na dadala natin, hindi natin maiwasan kasi may trip tayo, meron pa rin yung time na isipin natin, better mahuli ako kaysa maisahan ako. So, kung ako ay law-abiding, hindi ko dadalhin. Pero kung ako law-abiding pero gusto kong dalhin, may requirement naman tayo sa lisensyadong baril na concealed pa rin siya. Kaya, lagay mo na lang sa ilalim ng sasakyan mo, tapos na. Na-advise na po ba niyo ang lalo na yung mga baguhang pulis sa checkpoint sir ay maaaring hindi pa nila alam ang protocol ng plain view na tinatawag natin. Na-advise na ba natin lahat ang mga checkpoint personnel natin? Actually, very basic na yan sa PNP na ang pag-search lalo na sa mga checkpoint operation ay plain view lang talaga. So, hindi lang natin kasi masabi yung situation on the ground bakit magpipilitan yung motorist hindi police officer. So, basta pag nakipagpilitan yung police officer, ang assumption natin may legal basis siya. Kung may huli sa loob ng sasakyan, depensa na lang yung nahulian. Parang ganun yung mga nangyayari talaga. So, dito sa Region 1, alam naman lahat ng police officer natin na plain view lang talaga tayo. Kung napansin natin mga ka-YouTube, mga subscribers sa road checkpoint na yan, very courteous ang mga kapulisan natin. Dapat kung paparada sila ng isang motor vehicle or mga four-wheel vehicles, ay kinakailangan ipagbigay nilang ano ang layunin nila sa pagpapara, ang pagpa-plug down sa motoristang ito. Pagbigay nilang alam nila na good morning po, good afternoon po, kami po ay magche-checkpoint po lamang. Very courteous dapat para magiging kagalang-galang ang ating mga kapulisan. At pasensya na po kung kayo naabala. Ganun lamang ang mga dapat na disiplina at
courtesy ng mga kapulisan natin. Ating dapat din malaman ano-ano ang mga checkpoint guidelines or yung tinatawag nating know your rights sa checkpoint. Isa-isahin natin mga kapatid, mga kabagis, na talakayin at basahin ang mga checkpoint guidelines para malaman ng karapatan ng bawat motorista. Checkpoints must be well lighted, properly identified, and manned by uniformed personnel. Upon approach, slow down, dim headlights, and turn on cabin lights. Kung gabihan, buksan ng konti ang ilawan sa loob ng sasakyan kung 4 wheels yan. Never step out the vehicle. Huwag kayo pong bababa sa motorsiklo ninyo o sa kotse ninyo o sa van o anumang sasakyan ninyo. Lock all doors of vehicles during inspection since only visual search is allowed. Noli ko po, katulad ng sinabi ni Colonel Del Prado, ang checkpoint ng PNP at ng COMELEC ay visual lamang. Kung ano lamang ang dapat nilang makita, hindi yung naghahalongkat sila, bawal yun. Kung ano lamang ang nakikita ng kanilang naked eyes sa sasakyan, ganun lang. Never submit to physical and body search. Huwag kayo pong pakakapkapan. Illegal po yun. Huwag kayo. Kahit nasa bulsa lamang ninyo kinakapkapan kayo, bawal yun. No? O sa bag, lalo na. Motorists are not required to open their glove, compartment, trunk, or bags. Huwag niyong buksan ang compartment ng motor ninyo o ng 4 wheels ninyo dahil karapatan ninyo yan. Be courteous but firm in answering. Assert your rights. Have a presence of mind and do not panic. Magiging magalang din tayo. Kung tayo ay plinagdown ng checkpoint police personnel, maging magalang din tayo. Ano po yun? Kung, sir, pwede bang makita ang ORCR ng sasakyan ninyo, ng lisensya ninyo? Ayan, tumugon po tayo para walang aberya, para hindi tayo magtagal sa checkpoint at hindi tayo makakaabala ng trapiko. Keep your driver's license and car regulation handy. Yun ang tinatawag natin. I-ready mo na yung lisensya mo sa ORCR ng sasakyan. Ina-advise naman kasi ng LTO, huwag niyong dadalhin yung original na ORCR ng sasakyan ninyo. Kundi, papalaminate nyo na yan, Xerox nyo na yan, papalaminate nyo, yan na lamang ang ipipresenta ninyo sa police checkpoint. Be ready to use your mobile phones at any time, speed dial, emergency numbers, and report violations immediately. Huwag tayong matakot na magsumbong sa otoridad naman kung may, sa palagay ninyo, may paglabag ang mga police personnel na nakatuka sa checkpoint na yan. Kung sa palagay ninyo, nalapastangan ang karapatan ninyo, pwede kayong magsumbong sa PNP hotline 8888. Yung violation ng RA 10591, sir, gaano ba kabigat yan kapag ang isang motorista ay nahulian ng baril sa COMELEC checkpoint? So, as to the penalty, depende kasi sa klase ng caliber. I cannot discuss the exact number of years if violators are convicted with the offense charge or the crime charge. So, depende talaga sa kalibre kung yan ay tinatawag na small arms or light weapon. So, or registered dyan, dinala sa labas,
tapos or compared to unlicensed. Kasi dalawa yan eh. Registered firearms, inilabas mo, may violation ka, yung public resolution. Kapag unlicensed sa firearms or hindi siya registered firearms, may violation ka na sa public resolution, gun ban, may violation ka pa sa 10591. So, mag-asawa yan na pinipila ng kapulisan. Yan na yung pinag-usapan namin nung nagkaroon tayo ng GPSCC meeting na dalawa pa rin yung i-refer namin yung kaso. Nung mga nakarang checkpoint, sir, ay minapansin ako dito lamang sa highway checkpoint. Parang overkill, parang overacting mga pulis. Napakarami nila sa checkpoint. Eh, nakakaalarma yan sa mga passengers, sa mga commuters, na parang may nangyayari ng krimen doon. Sa checkpoint pa lang yan ay abutan na ng 8 mga pulis personnel ang nag-checkpoint. Hindi ba yan overacting, sir? Hindi naman po yan overkill o hindi yan overacting kasi may nire-require yung POP natin na composition ng checkpoint operation. So, 8-man team is a minimum requirement. Wala pa yung advanced or rear security and yung tinatawag na front security. Kasi yung composition ng checkpoint operation ay mayroong may traffic marshal, mayroon siyang taga-record, may profiler siya, may team leader, and everything. May composition yan eh. Kaya yung sinasabi natin na 8-man team ay hindi yun overkill. And the higher headquarters are requiring us to carry our issued firearm, only issued firearm. Pag may long firearm ka, may dala ka, naka-full battle gear ka. Kasi issue mo yun eh, dala-dala mo dapat. How you respond in a situation, like in a checkpoint operation, pag nag-resist yung fully armed men, eh wala kayong any light weapon or rifle. Tapos ay engage mo ay fully armed kasi worst scenario tayo lagi pag nag-uusap dyan. Pag nag-uusap kami sa police operation, what if this incident happened? So, beside from protecting our men, nandun na rin yung we are protecting also the citizen passing or a possible victim while doon kayo. Kaya nire-require sa amin na may body vest, may enhancement vest, may flashlight, well lighted para maiwasan yung misencounter or any incident na pwedeng mangyari doon. So, ang masasabi lang natin to the motorist ay huwag isipin na overacting yung checkpoint operation kasi requirement po yun. Kami, pag nag-i-inspect kami, may tinatawag po tayong red teaming or red team inspectors. Yung red teaming na sinasabi ay we are ensuring the completeness or the requirement are being complied by the operatives. Ganon siya. So, that includes doon sa requirement ng body-worn cameras. However, the police are allowed to conduct a thorough inspection of the vehicle and the driver on the following conditions. If you committed a traffic violation such as drunk driving and driving a vehicle involve a crime, the police have a search warrant for you and your car. Or if you have suspicious item such as illegal drugs and weapons or making such as broken windows
or yung merong marking na broken windows yung sakyan mo, maaari kang i-flag down ng pulis at maaaring thorough inspection ang gagawin nila sa sasakyan mo. At maaaring binubusisi sa compartment, sa mga silong ng upuan, kung may mga kaduda-duda. Okay. Ngunit kung ikaw ay nagda-drive under the influence of liquor, yan ay violation naman ng Anti-Drunk Driving Act of 2013 o yung ADDA law na tinatawag natin. If the violation of this Republic Act 10586 or the ADDA law did not result in physical injuries or damage to property, the driver will only receive a penalty of 3 months imprisonment and a fine from 20,000 to 80,000 pesos. However, you can report also violations of police personnel, as I've said earlier, by calling the police hotline 8888. You will be asked to identify yourself and the erring law enforcers o yung mga tiwaling police checkpoint personnel na ito and provide the details of the incident. Your complaint will be forwarded also to the PNP chief and maybe to the office of the president. Let's watch this. Sir, in fairness naman sa mga civilian at sa PNP force personnel, yung mga ununiform na PNP personnel na ma-checkpoint at may dalang baril, gaano ba kahigpit ang PNP natin para ma-checkpoint naman yung kabaro nila na ununiform at wala sa duty? Pinagbabawalan talaga yung police officer na naka-civilian then carrying firearm while on off duty or hindi naka-uniform. So pero meron silang exemption doon. While on duty, nag-off, pauwi, pwede yon habang pauwi sa bahay. Pero kung lumampas sa bahay, pumunta pa ng ibang engagement, yun na yung excess, yung bawal. So, yun yung laging exemption pag may election. Yung pauwi ka kasi hindi practical na iwan mo yung baril mo, uuwi ka ng bahay, may security risk, syempre. And besides, kung yung police officer uuwi, walang baril na pauwi, nanakaw yung baril niya dito sa pinag-iwanan niya kasi nga tumupad siya sa o kawawa na naman si police, ganon. So may exemption yung police officers or law enforcement agencies na pag-uwi galing sa duty, pauwi ng bahay, doon sila na-exempt. Hindi ba mas better, sir, kung yung pauwi na police ay naka-uniform pa rin, pauwi para kahit man ma-checkpoint, at least ay naka-uniform as umuuwing katatapos na yung duty? Kung ako, practically, maganda yung ganon. Pero meron kasi tayong pwedeng, kung minsan may iniiwasan tayo, bakit hindi na tayo nag-uniform pa uwi, lalo kung malayo. O kaya umiiwas tayo sa, for example, yung buhay ko at risk, then gagamit pa ako syempre ng ibang sasakyan, pauwi lang para hindi ma-identify. Parang ganun ba? So it is a strategy of the PNP kung minsan na nagsisibilyan, gumagamit ng ibang sasakyan, pauwi lang, lalo kung mayroon siyang threat. So sa atin naman dito, may nakikita rin naman po tayong umuwi na naka-uniform, lalo na yung malapit lang. Or either yung iba ay hindi na nakapagdala ng pang-civilian na damit dito, then papasok na naka-uniform, uuwi rin ng naka-uniform. So wala kasing prohibition nun na uuwi ka, ay dapat naka-uniform ka. Lastly, sir, anong advice nyo ngayon sa mga civilian at sa mga police
lalo na itong subject natin na COMELEC checkpoint at iba pang mga advice ninyo sa taong bayan. Sa atin naman, sa kapulisan natin ay hanggat maaari ay gawin natin yung election na matapos na tahimik, walang mangyayari. So, let us all be abiding citizen. Ibig kong sabihin, kung may baril ka, huwag mo nang dalhin sa labas. Hintayin mong matapos yung election ban, then you can carry your firearm, lalo na kung may PTC-4 yan. May registration yung firearm mo, kinikerry mo without PTC-4, that is already a violation of the law. So, sa mga wala namang lisensya, magtiwala po kayo sa PNP. Kung may threat kayo, sabihin nyo sa PNP, may threat po ako sir, pupunta po ako ngayon sa munisipyo. Baka naman, mag-provide po kayo ng police presence. So, na-arrange naman po yan between yung client natin and our commanders on the field. So, hindi naman po mahirap na gawin yon. That's why we are conducting assessment to all individuals, other individuals, at saka yung candidates na para dito sa BSKE, para ma-assess kung kailangan nila ng security. Entitled naman sila, provided they meet the requirements. Salamat, sir. Napakaganda ang advice ni Colonel Del Prado sa mga nagdadala ng baril. Merong mga lisensya o wala. Huwag na kayo magdala pa ng inyong mga firearms dahil mahigpit ang checkpoint sa kasaldahan o sa mga highway. At kung kayo ay mahuli sa checkpoint, napakabigat na parusa. Paglabag yan sa RA 10591 or the illegal possession of firearms at saka ng COMELEC checkpoint. So, ingatan natin po mga kapatid. Bago tayo magtapos ay pa-shout out kay my best friend, retired police sergeant Joel Javier. Ayon sa aking bubuhit, walang mang-aapi kung walang nagpapaapi. Bawal ang nga, Diyos taghina, agyawanak, bye-bye!